Gusto niyo rin bang mag-camping? Yung nakaka-relax at may peace of mind? At marami ding mga activities tulad nito. Pwede kayong mag-boating, fishing, mag-swimming, makapag-relax, at higit sa lahat may peace of mind. Dito lang yan sa Dagat-Dagatan Campsite na matatagpuan sa Tanay Rizal. 150 nga ang day tour dito at 250 ang overnight. Yung mga bata naman is half ang bayad. Wala nga sa plano namin ang mag 2 nights dito sa campsite, pero nung pagpasok namin at nung nakita namin ang loob, ay agad-agad ako nag-aya na mag 2 nights na lang kaya tayo. Kaya lang ang problema, ang mga dalang damit pang isang araw lang. Ang dalang mga pagkain pang isang araw lang din. Pero dahil hindi lang naman ako ang nagkagusto sa itsura ng campsite, pumayag na rin ang lahat na mag 3 days and 2 nights kami dito. Ang nangyari ay nag side A, side B na lang yung, alam nyo na. Pero ako kasi, kahit saan ako pumunta, parang gusto kong dalhin yung buong aparador. Yung tipong isang araw lang naman ako doon, pero ang dala ko pang 3 araw. Kaya ang lakas ko rin mag-aya ng 2 nights kasi alam ko handa ako. Ang check-in nga pala rito ay 2 p.m. hanggang 12 afternoon kinabukasan. Pero nakarating kami siguro mga 5 p.m. na. Kasi naligaw kami ni Google. Ay, hindi para naligaw. Niligaw kami ni Google. Ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan paano makapunta rito sa dulo ng video. Sobrang lawak na ng campsite na to. Meron silang Camp 1 to Camp 7. Dito kami nagpwesto sa medyo taas para kita namin yung lawak. At dito nga namin napili sa Camp 2 para tahimik. At pag open mo ng tent, ang mabubungara mo kaagad yung lawak. Marami din pala kaming kapitbahay rito na nauna sa amin. Hindi rin naman mahirap sa CR dito kasi maraming CR. At bawat camping ground ay meron silang kanya-kanyang sariling grill kung saan pwede ka maghugas ng mga plato at saka pwede ka mag-ihaw na mga dala-dala niyong pagkain. Kung wala ka namang iihawin, pwede ka na magluto mismo doon sa tabi ng tent mo. Available din ang kanilang mga cottage at kubo. Meron silang 2 swimming pool, isa sa mga bata at isa sa mga adult. Dito na nga kami nag-swimming sa mga kids para mabantayan din namin yung mga dala namin mga bata. Super lamig ng tubig dito kasi sabi ni ate na nakausap ko, yung tubig daw nila ay galing sa bundok. Yung mga nasa swimming pool, yung ginagamit paghuhugas sa mga CR, yun daw is galing lang lahat yun sa bundok. At dahil nga nasa taas tayo ng bundok, asahan nyo na wala din silang kuryente. Solar lang lahat ang ginagamit nila. Nakakabilib no? Super lawak ng campsite na to. Nasa Camp 2 kami. Doon sa pinakataas, nandun ang 3, 4, 5, 6, 7. Sa pinakadulo pa yan, marami pa rin mga tent dyan na nakatayo. Pinili lang talaga namin na medyo baba para yung mga gamit namin hindi kami mahirapang magbuhat. Itong kanilang lawa na pwede kang mamingwit ng isda. Pwede ka ring mamangka. Pwede ka magbuni-muni katulad nila ate. At dahil nga hapon na kami nakarating, wala na kami ibang nagawa kundi magtayo ng tent at nagluto na. Mga gutom na rin kasi kami at isa pa, mga pagod na sa biyahe. Yung mga dala namin pagkain, mga minarinate na namin yan. Tinuhog-tuhog na rin namin sa bahay bago kami umalis. At syempre dahil may pulutan, hindi mawawala ang inuman. 2 gabi nga pala kami rito kaya ang nangyari 2 gabi din kami nag-inom. Tamang chill lang ba? Kwentuhan, banding, unwind. Kung kahit pa paano inakalimutan namin yung mga utang namin. Shoutout sa mga inutangan namin. Andito kami ngayon, pa-chill-chill lang. Nung unang gabi namin dito, banayad lang, malamig ang simoy ng hangin, tahimik, Friday casino kaya maunti pa ang mga nagkakamping. Kinabukasan nga, ang sarap ng gising namin. Tingnan nyo naman, pagkakita nyo pa lang talaga mapapangiti na kayo sa ganda ng tanawin nyo. Mapapasabi ka na lang talaga na, ay, ang sarap mabuhay. At nagluto na nga sila ng pang-breakfast. Simple lang naman, talong, okra, itlog na pula, kamatis, itlog na pinirito. Yan ang masarap ulanin sa mga gantong camping. Pinaunan na nga namin kumain ng mga bata kasi excited na silang mag-swimming. Syempre, yung mga tira-tira, ano pa, edi yun yung kakainin namin. At nung pangalawang araw nga namin, naisipan naming manghuli ng isda. Bali, ang babayadan mo lang dyan, yung pingwit, 50 pesos. Pero may kasama na yung pain sa isda. Sobrang saya ko dyan kasi first time ko makahuli ng isda. Mga 3 hours na siguro ako nang mimingwit na wala ko nahuhuli. Pag naka 1 kilo ka, yun yung babayadan mo sa kanila. Pero pag wala namang 1 kilo yung nahuli mo, hindi na nila pinababayaran. Katulad namin, wala namang 1 kilo yung nahuli namin, kaya hindi na nila pinabayaran. Sabi ko nga sa jowa ko, videohan mo nga ako naglalakad. Ayun, kinuhaan naman niya ako ng video. Ang hirap kasi mag-vlog pag mag-isa ka lang. Walang magandang anggulo, walang magandang video, kaya kagandahan din na may kasama ka habang nagbablog ka. Tapos, samahan mo na rin ng konting daldal. Hindi pala konti. Damihan mo yung daldal
para naman matuwa yung mga manonood sa'yo. Hindi naman talaga ako madaldal sa personal eh. Unti lang. Nung bandang hapon na nawala na yung sikat ng araw, naisipan naman naming mamangka. 300 per hour nga pala yung ganyang bangka. Tas itong basa na sinakyan namin ni Jowa is 100 per hour. Pwede ka rin namang mamingwit habang namamangka ka. Pero hindi siya advisable. Nagdala nga kami ng pamingwit dyan, pero wala kami nahuli kahit isa. Nabubulabog daw kasi yung mga isda kaya wala ka talaga mahuhuli. Pagkatapos nga naming mamangka ay nagduyan ako. Wala lang, pang aesthetic ba? Arte-arte lang, ganon. Pag pumunta kayo rito, wag na wag nyo rin kakalimutan magduyan. Tapos, ayain mo rin si Jowang maglakad sa Bamboo Bridge. Yung sweet-sweetan kayo ng onti na para hindi kayo nag-aaway. Lakas maka Korean novela, diba? Ito ang hindi namin inaasahang mangyayari. Inulan kami, besh. Hindi lang basta ulan eh. Ulan na may kasamang hangin. Noong unang gabi namin, hindi kami unulan nun, pero super lamig na nung gabi. What if pa ngayon, di ba? Umulan na, may malakas na hangin pa. Sa super lamig niyan, baka tumigas na lahat ng titigas. Siyempre, hindi kami nagpatinag kasi ulan lang yan. Parte yan na pagiging campers. At buti na lang din, mga Girl Scout kami. May dala kaming mga payong. Hindi lang basta payong ha. Yung payong na malaki, yung ginagamit pang nagtitinda ng ice cream. Kung pupunta nga pala kayo rito, hindi ko ma-advise na pumunta kayo ng weekends. Kasi sobrang daming tao, halos tikit-tikit na yung mga tent. Binisita ko nga yung mga biik namin. Nagitla na lang ako yung mga biik namin, mga naging basang sisiw na. Wala silang magawa dyan kasi wala naman silang tablet, wala din kuryente at walang wifi. Kaya binigyan ko na lang sila na makakain. Diyan lang kasi sila sumasaya eh. Pagkain, tapos laro, tapos pagkain ulit, tapos laro ulit, tapos pagkain ulit ng pagkain. Medyo halata naman sa mga pangangatawan, di ba? At ito naman yung ulam namin, yung pangalawang gabi. Yung talong na tira namin. Tapos yung tilapia mga nahuli natin. Pinarito nga lang pala namin yan kasi wala naman kaming dalang mga seasoning. Yan yung dugo at pawis namin. Naks, kala mo naman nagpakahirap. Nung last day na nga namin, inilibot na namin yung buong campsite. Nag-picture-picture na rin kami rito para remembrance. At ito nga ang last breakfast namin dito. Bale, bumili na lang kami ng noodles at tuyo. Meron nga pala silang tindahan dito sa loob. At kung wala naman doon yung bibilhin mo, meron din namang mga tindahan sa labas ng campsite. Simple lang naman yung mga pagkain namin. Pero ng mga araw na yan, super sarap niya. Pag nasa bahay, yung mga tuyo, hindi pa pinapansin. Pero nung nagkamping kami, pati tinik nga nakain. Alas 7 pa ng umaga at ngayong araw nga ang check-out namin. Alas 12 pa naman ang check-out namin kaya meron pa kami 5 hours. Ayaw pa nga umuwi ng mga bata dyan eh. Ang gusto nila mag-extend pa uli kami. Siyempre, ang dahilan na lang namin may pasok sila kinabukasan kasi Sunday na yan. Pero ang totoo is baka mamayat sila. Wala na kasi kaming mga pagkain. Tindahan dito is medyo pricey yung mga item nila. May intindihan mo rin naman kung bakit mataas yung price nila kasi nga malayo ito sa city. Tapos hindi rin ganun kaganda yung daan. Binilisan namin ang pagkain dito kasi manghuhuli pa kami ng isda. Balak namin dito na magtanghalian bago kami umalis para dire-diretso na yung biyahe namin at makapagpahinga ng maaga. Nagsanib first na nga kami rito ng pamimingwit para may pang-ulam kami sa tanghalian. Naglulukuhan pa kami rito na ang walang mahuli, walang pang-ulam. At swerte naman, nakahuli pa nga. Medyo marami nga yung nahuli namin nung araw na yan. Siguro lumampas din kami ng 1 kilo. Pero hindi na yung pinabayaran sa amin kasi maliliit naman daw. At ito nga, nagduyan-duyan na naman ako rito kasi last day na nga namin. Yan yung lagi kong baong kahit saan ako pumunta eh. Yung kaartehan ba? At nag-aya na nga si Jowa dito. Mag-aayos pa kasi kami ng mga gamit at ng mga tent. Napag-usapan nga namin na hindi pwedeng hindi kami babalik dito. At bago ka lumabas ng campsite nila, ito ang mababasa mo. Tatawa na lang ako kasi nahulaan niya yung nasa isip namin. Sa mga pupunta nga pala rito, hindi ko maa-advise sa mga low profile na sasakyan. May mga daan na mga rough road.
Tapos, nung papunta kami rito, lahat palusong. Kaya asahan mo na pagbalik namin, lahat paahon naman. Nag-uusapan nga namin na baka hindi ko kayang umahon kasi super tarik talaga nung aahunin namin. Sa mga pupunta rito, wag po kayong magda-direct search sa dagat-dagatan campsite. Kasi idadaan niya kayo sa pinakamalayo at sa pinakapangit na daan. Ang i-search nyo lang po is Barangay Kayumbay, Tanay Rizal. Pag nasa Barangay Kayumbay na kayo, hanapin nyo yung Kayumbay Hardware. Tabing highway lang yun. Saka nyo i-search ang dagat-dagatan campsite kasi yun yung shortcut papasok ng campsite. Medyo ingat lang po sa pagdadrive kasi para kayong umakyat ng bagyo. May madadaanan din kayong maliit na sapa. Nung pagpunta namin dito, meron kami nakasabayan. Nasira yung bumper niya dyan sa pag-ahon sa sapa na yan. Kaya kunti ingat po tayo sa pagdadrive. After ng sapa na yan, yan na nga yung kinatatakutan kong ahonin. Sobrang tarik kasi ng ahonin na yan. Kaya sabi ko sa bayaw ko, pag hindi ko kinaya, alam na niya, siya na lang muna mag-drive. Pero syempre, sinubukan ko pa rin. Sa bandang unahan is nakatigil pala yung bayaw ko. Inaantabayanan niya, baka daw umurong ako. Pero di niya alam, atapang atao to. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ahonin. Meron pang isang mahabang ahonin. Pero ang kagandahan naman nun, lahat semento na hanggang makarating kayo ng highway. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!